Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong sususubok sa inyong pananaw tungkol sa pagtitiwala at pagbangon? Ako po si Maria at ito ang Kwentong Puso TV. Sabi nila, ang pamilya ay isang kanlungan, isang ligtas na lugar kung saan ka uuwi kahit anong unos pa ang dumating. Pero paano kung ang mismong kanlungan mo ang siya palang kulungang dahan-dahang sumisira sa'yo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Palayasin ang babaeng yan. Ang mga salita ay parang yelong tumusok sa kanyang tainga. Malamig, matulis, walang pakiramdam. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng malawak na sala. Suot pa rin ang itim na bestida ng pagluluksa. Sa loob ng isang linggo, ang tanging kulay na yumakap sa kanya ay itim. Ngunit ang mga salitang binitiwan ni Doña Celestina ay mas maitim pa sa pinakamadilim na gabi. Hindi niyo ba ako narinig? Umalingaw-ngaw ang boses ng biyenan niya. Bingi ba kayo? Sabi ko, paalisin niyo siya. Dalawang katulong ang nagmamadaling lumapit, ngunit hindi sila makatingin ng diretso kay Hiraya. Nakayuko lang, walang puno ng awa at takot ang kanilang mga mata. Donya, saan po namin siya dadalhin? Nanginginig na tanong ng isa. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Celestina. Wala akong pakialam. Itapon niyo siya sa labas. Simula nang tumapak ang babaeng yan sa pamamahay na ito, puro kamalasan na lang ang dala niya. Ayan, pati ang anak ko. Kinuha niya sa akin. Kamalasan. Ang salitang yun ay tumatak sa isip ni Hiraya. Siya ba ang kamalasan? Siya na nag-alaga kay Doña Celestina nung minsan itong nagkasakit at ni sariling anak ay hindi magawang dalawin. Siya na isinuko ang pangarap niyang maging isang artist para maging isang perpektong asawa at manugang. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumbat ang lahat, pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay parang piniga. Ang puso niya, na akala niya'y durog na dahil sa pagkamatay ni Leandro, ay tila pinipit-pit pa hanggang sa maging abo. Sige na, Hiraya, mahinang sabi ng isang katulong. Marahan siyang hinawakan sa braso. Kunin mo na ang mga gamit mo. Parang isang robot na walang kaluluwa, tumango si Hiraya. Dinala siya ng kanyang mga paa, pabalik sa kwartong minsan ay naging pugad nila ni Leandro. Ang bawat sulok ay puno ng alaala. Ang amoy ng pabango nito na naiwan sa unan. Ang litrato nila noong kanilang kasal na nakapatong sa mesa. Binuksan niya ang aparador. Kinuha niya ang iilang damit. Hindi niya kailangan ng marami. Saan nga ba siya pupunta? Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan sa syudad na ito. Ang buong mundo niya, sa loob ng 5 taon, ay umikot lang sa pamilyang Valle. Ang pamilyang ngayon ay itinataboy siya. Sa ilalim ng mga damit may isang maliit na drawer na bihirang buksan. Dito niya itinatago ang mga bagay na personal, mga sulat, mga resibo, at isang bote ng herbal supplement na halos 1 taon din niyang ininom. Kinuha niya ang walang lamang bote. Naalala niya ang lasa noon, mapait, pero tiniis niya. Araw-araw, si Doña Celestina mismo ang naghahanda noon para sa kanya. Inumin mo to, Hija. Laging sabi nito na may peking ng ngiti. Para mas bumulas ang katawan mo, para mabigyan mo na ako ng apo. Ang apo na hindi na kailanman darating. Sa ilalim ng bote, may isang nakatuping papel. Isang bagay na hindi niya matandaang inilagay doon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isa itong medical result mula sa isang klinik na hindi niya kailanman napuntahan. Ang pangalan niya ang nakasulat sa itaas. Binasa niya ang mga salita. Ngunit parang hindi maintindihan ng utak niya. Patient name, Hiraya Lunaval. Diagnosis, premature ovarian failure. Induced infertility. Induced. Sa pilitang ginawa, nabitawan niya ang papel. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang mga gamot. Ang mapait na lasa. Ang mga peking na ngiti. Ang pilit na pag-aalaga. Hindi ito kamalasan.
Isa itong plano. Bago pa man niya lubusang maintindihan ng lahat, kinaladkad na siya ng mga katulong palabas ng mansyon. Walang pitaka, walang cellphone, tanging ang maliit na bag ng damit at ang pait ng katotohanan ang dala niya. Isinara ang malaking gate. Sa harap niya, isang malakas na tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglakad. Ang mga ilaw ng Makati ay parang mga bituing nanunuya sa kanya. Nakasakay siya sa isang bus na hindi niya alam kung saan papunta. Basta palayo. Palayo sa lahat. Nang biglang tumunog ang luma niyang telepono na nasa loob ng bag. Isang modelong depindot na binigay sa kanya ng isang katulong bago siya umalis. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Isang email. Galing sa isang hindi kilalang address. Walang nakasulat na kahit ano sa katawan ng email. Isang litrato lang ang laman nito. Isang lalaking nakangiti sa isang cafe sa tabi ng isang ilog. Mukhang masaya, malusog, at buhay na buhay. Sa tabi niya, may isang babaeng maganda. Nakasandal sa kanyang balikat. Nabitawan ni Hiraya ang telepono. Nahulog ito sa sahig ng boss na umuugong. Ang mundo niya ay umikot. Ang ingay ng kalye ay biglang nawala. Si Leandro, ang asawa niya. Ang asawa niyang patay. Ang pagpapalayas. Ang resulta ng laboratorio. Ang litratong ito. Parang mga piraso ng isang basag na salamin na biglang nabuo sa kanyang isipan. At ang nakita niyang refleksyon ay isang nakakakilabot na katotohanan. Tiningnan niya ang screen ng telepono na nasa sahig. Nag-iilaw pa rin. At doon, sa subject line ng email, may 3 salita lang na nakasulat. Buhay pa siya. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan sa bus. Ang imahe sa telepono ay parang tatak ng mainit na bakal na ipinako sa kanyang isipan. Ang nangiti ni Leandro, ang babae sa tabi nito, ang buhay na malayo sa pagluluksa. Ang unang pumasok sa isip niya ay pagtanggi. Mali ito. Baka kamukha lang. Baka lumang litrato. Baka isang masamang biro. Nanginginig ang mga daliri. Pinulot niya ang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Leandro sa kanyang mga kontak. Mahal ko. Iyon ang nakasulat. Isang pangalan na dating nagdudulot ng kilig, pero ngayon ay parang lason. Idinial niya. The number you have dialed is currently not in service. Please try your call later. Sinubukan niya ulit. At ulit at ulit. Laging pareho ang tugon. Isang malamig. Walang emosyong boses na nagsasabi sa kanya na ang koneksyon nila ay tuluyan ng naputol. Bumaba siya ng bus sa kung saang kanto. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ang tanging alam niya ay ang kailangan niyang gawin. Pera. Kailangan niya ng pera para makaalis, para mag-isip. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na bangko. Ang bangko kung saan nakalagay ang lahat ng ipon nila ni Leandro. Ang joint account na pinag-ipunan nila para sa kanilang kinabukasan, para sa kanilang magiging anak. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay parang mga karayom sa kanyang balat. Pumila siya, at nang siya na ang nasa tapat ng teller, halos hindi niya masabi ang kanyang pangalan. Good morning, ma'am. How may I help you? Magalang na tanong ng babae. Gusto ko sanang mag-withdraw. Pautal-utal niyang sabi. Kinuha ng teller ang kanyang ATM card, tiningnan ng computer at bahagyang kumunot ang noo. Sandali lang po, ma'am. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Ang tibok ng puso ni Hiraya ay dumadagundong sa kanyang tainga. May mali. Alam niyang may mali. Bumalik ang teller at sa pagkakataong ito, may halong awa sa kanyang mga mata. Ma'am Hiraya? I'm sorry po pero zero balance na po ang account ninyo. Ano? Imposible. May laman yan kahapon. Opo ma'am, pero may malaking online transfer na naganap kaninang madaling araw. Ang buong laman po ng account ay legal na inilipat sa isa pang account. Kaninong account? Nanginginig niyang tanong kahit alam na niya ang sagot.
Nag-atubili ang teller. Under the name of Mr. Leandro Valle, ma'am. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi lang siya niloko, ninakawan din siya. Ninakawan siya ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ninakawan siya ng pamilyang tinuring niyang sarili niya. Wala sa sariling lumabas siya ng bangko. Wala na. Wala na siyang pera. Wala siyang pamilya. Wala siyang asawa. Ang tanging mayroon siya ay ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. May naisip siyang huling baraha, isang dating katrabaho, si Ana, na marunong sa mga bagay-bagay sa internet. Gamit ang natitirang baterya ng kanyang telepono, tinawagan niya ito. Umiiyak, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpapalayas, ang litrato, ang bangko. Natahimik si Ana sa kabilang linya. Hiraya, huwag kang gagalaw dyan. Bigyan mo ako ng ilang oras. Tatawagan kita. Nagpalipas ng maghapon si Hiraya sa isang maliit na parke. Nakaupo sa isang bangko. Nakatitig sa kawalan. Nagmamasid sa mga taong dumadaan. Mga magkasintahan, mga pamilya, mga batang naglalaro. Isang mundong dati ay parte siya. Pero ngayon ay isa na lamang siyang estranghero. Gabi na nang tumawag si Ana. Ang boses nito ay mabigat. Hiraya, totoo ang lahat. Paano? May ginamit siyang ibang pangalan. May mga dokumento. Isang pekeng death certificate mula sa isang aksidente sa ibang bansa. Mabusisi ang pagkagawa. Pinlano nilang lahat. Sa mata ng batas, patay si Leandro Valle. At bilang byuda, wala kang habol sa mga ari-ariang nakapangalan lang sa kanya. Ang bawat salita ni Ana ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa lupa. Ang pagiging baog niya, ang pagkamatay ni Leandro, lahat ay parte ng isang napakalaking kasinungalingan. Isa siyang tau-tauhan sa isang palabas na hindi niya alam na siya pala ang bida na talunan. Gutom. Naramdaman niya ang gutom sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Napadpad siya sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Amoy mantika at usok. Umorder siya ng kanin at isang ulam, ang pinakamura sa lahat. Nasa harap na niya ang pagkain. Hawak niya ang kutsara, pero hindi niya maiangat. Tinitigan niya ang kanin at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak dito. Ang babaeng dati kumakain sa mga mamahaling restaurant ay hindi man lang magawang isubo ang isang kutsarang kanin. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa syudad na ito. Bawat gusali, bawat kalsada ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Mayroon na lang siyang isang lugar na maaaring puntahan. Isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Pampanga, ang probinsya ng kanyang yumaong ina. Naglakad siya patungo sa terminal ng bus. Gamit ang huling perang nasa kanyang bulsa, bumili siya ng isang tiket. Sumakay siya, umupo sa tabi ng bintana at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pagod, ang gutom, ang sakit, lahat ay sabay-sabay na bumuhos. Habang umaandar ang bus palayo sa kumikinang na mga ilaw ng Makati, unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Ang ingay ng makina ay naging isang ugong na lang. Ang kanyang hininga ay bumagal. At bago pa man makalayo ang bus sa syudad na sumira sa kanya, ang katawan ni Hiraya ay sumuko na. Bumagsak siya sa kanyang upuan, walang malay. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Hiraya ay ang amoy. Amoy ng nilagang kahoy at mamasa-masang lupa. Ibang-iba sa amoy ng air freshener at mamahaling pabango na kinasanayan niya sa Makati. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang kisameng gawa sa kawayan. Bumangon siya at naramdaman niya ang hapdi sa kanyang likod. Nakahiga siya sa isang simpleng papag at ang kumot na bumabalot sa kanya ay magaspang ngunit malinis. Nasaan siya? Isang matandang babae ang pumasok mula sa kusina. May daladalang isang mangkok na umuusok. Ang babae ay may mga guhit na ng panahon sa mukha.
at ang buhok niyang kulay pilak ay nakapusod ng simple. Ngunit ang kanyang mga mata, sa kabila ng bakas ng lungkot, ay may dalang hindi maipaliwanag na kabaitan. "Gising ka na pala, Hija," mahinahon nitong sabi. "Huwag ka munang tumayo. Mahina pa ang iyong katawan." Inilapag nito ang mangkok sa isang maliit na mesa sa tabi ng papag. Arroz caldo. Ang amoy ng luya at manok ay pumuno sa silid. "Sa sino po kayo? Nasaan po ako?" tanong ni Hiraya. Ang boses niya'y paos. "Ako si Mila. Nakita kita sa bus kagabi. Walang malay. Dinala na lang kita dito sa bahay ko. Nasa Pampanga ka na." Pampanga! Ang lugar ng kanyang ina. Walang tanong, walang panghuhusga. Isang estranghero ang kumupkop sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Inabutan siya ni Aling Mila ng kutsara. "Kainin mo to. Pampainit ng tiyan." Sa unang subo ng mainit na lugaw, isang bagay sa loob ni Hiraya ang biglang bumigay. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso para hindi maramdaman ang sakit, bigla itong gumuho. Ang luha na hindi niya mailabas sa loob ng maraming araw ay sunod-sunod na pumatak. Humagulhol siya, isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pagtangis para sa isang asawang niloko siya, para sa isang pamilyang itinapon siya, at para sa isang sariling nawala sa gitna ng mga kasinungalingan. Hindi nagsalita si Aling Mila. Hinayaan lang siya nitong umiyak habang marahan nitong hinihimas ang kanyang likod. At sa sandaling iyon, ang simpleng haplos na yon ay mas naging totoo pa kaysa sa lahat ng yakap na natanggap niya mula sa pamilyang Valley. Nang mahimasmasan siya, isang tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig. "Pwede po ba? Pwede po bang makituloy muna kahit ilang araw lang? Magtatrabaho po ako. Kahit anong ipagawa niyo." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Mila. Tumango ito. "Manatili ka hanggat gusto mo. Ang bahay ko ay bukas para sa mga nangangailangan ng kanlungan." At doon nagsimula ang bagong buhay ni Hiraya. Ang mga unang araw ay napuno ng katahimikan. Ginugol niya ang oras sa pagwawalis sa bakuran, pagpupunas ng mga kagamitan, sa maliit na paggawaan ng palayok sa likod bahay, at pagupo sa ilalim ng puno ng mangga. Simple, payapa, malayo sa gulo. Isang hapon, habang nag-aayos si Hiraya ng mga gamit, nilapitan siya ni Aling Mila. May dala itong isang kimpal ng putik. "Halika," sabi nito. Inilapag nito ang putik sa isang maliit na mesa. "Ano pong gagawin ko dyan?" "Huwag mong isipin, damhin mo lang." Nag-aalangan, hinawakan ni Hiraya ang malamig at mamasa-masang putik. Sinimulan niya itong pindutin, diinan, at hugisin. Wala siyang pormang iniisip. Ang mga daliri niya lang ang gumagalaw. Inilalabas ang bigat na nararamdaman ng kanyang puso. At habang minamasahe niya ang putik, unti-unti, isang bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ay tila nalilipat dito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng gaan. Napansin niya ang mga mata ni Aling Mila na nakamasid sa kanya. May lungkot doon na pamilyar, isang uri ng sakit na tila naiintindihan ang pinagdadaanan niya. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, ngumiti lang ito at bumalik sa sarili nitong gawain. Lumipas pa ang ilang linggo. Naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Hiraya ang pagtulong sa maliit na pottery shop. Isang araw, habang nililinis niya ang isang lumang estante sa bodega, hindi niya sinasadyang masagi ang isang napakagandang florera. Nahulog ito sa sementadong sahig. Ang tunog ng nabasag na palayok ay parang isang sigaw sa katahimikan ng hapon. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Pinulot niya ang mga piraso, wasak na wasak. Ang isang bagay na buo at maganda ay naging mga pira-pirasong alaala na lang. "Naku po, patawad po Aling Mila. Patawad po," sabi niya. Nanginginig ang buong katawan. Pakiramdam niya ay isa na naman siyang kamalasan, isang bagay
na tagasira. Lumapit si Aling Mila. Tiningnan nito ang mga basag na piraso sa sahig, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang galit sa mga mata nito. Walang pagkadismaya. Kalmado lang itong ngumiti at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Mas magiging maganda yan kapag nabuo ulit." Inaasahan ni Hiraya ang sermon, ang galit, ang panunumbat. Ngunit wala sa mga yon ang dumating. Sa halip, pinulot ni Aling Mila ang bawat piraso ng basag na florera. Maingat, puno ng pag-iingat, na para bang ang mga ito ay mga hiyas at hindi mga basag na bubog. "Halika, tulungan mo ako," sabi nito. Dinala nila ang mga piraso sa loob ng paggawaan. Mula sa isang lumang baul na kahoy, inilabas ni Aling Mila ang isang special kit. Mayroon itong maliliit na lalagyan ng isang uri ng pandikit na kulay itim, mga pinsel na napakanipis, at isang maliit na sisidlan na may lamang gintong pulbos. "Ano po yan?" Nagtatakang tanong ni Hiraya. "Ito ang kintsugi," sagot ni Aling Mila habang maingat na inilalatag ang mga kasangkapan. Isang sining mula sa Japan, ang ibig sabihin ay golden joinery o pagdugtong gamit ang ginto. Sinimulang pagdugtungin ni Aling Mila ang 2 piraso gamit ang itim na pandikit. Maingat, tiyaga. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay na. Sa karaniwang pag-aayos, gusto nating itago ang mga basag. Paliwanag niya, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Gusto nating magpanggap na hindi ito kailanman nasira, pero sa kintsugi, iba. Kumuha siya ng kaunting gintong pulbos gamit ang dulo ng pinsel at marahan itong idinampi sa linya kung saan nagdikit ang mga piraso. Kumapit ang ginto sa pandikit at isang manipis na ugat na kulay ginto ang biglang lumitaw. "Dito, hindi natin itinatago ang sugat," patuloy niya. "Sa halip, ipinagmamalaki natin ito. Ang bawat lamat ay bahagi na ng kasaysayan ng bagay na ito. Ito ang nagpapatunay na kahit nabasag siya, kaya niyang mabuo ulit at maging mas matatag at mas maganda pa kaysa dati." Natigilan si Hiraya. Ang mga salita ni Aling Mila ay tumagos hindi lang sa kanyang isip, kundi hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang mga basag, ang mga sugat, ang mga lamat sa kanyang puso. "Gusto mong subukan?" Alok ni Aling Mila. Tumango si Hiraya. Sa mga sumunod na araw, ang paggawaan ay naging mundo ni Hiraya. Sa ilalim ng mapagtiyagang pagtuturo ni Aling Mila, natutunan niyang linisin ang bawat piraso, ihanda ang pandikit at pagdugtungin ang mga ito. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pag-aasikaso sa bahay, ay natutong maging malikhain. Ang bawat pirasong kanyang idinidikit ay isang alaalang kanyang hinaharap. Ang unang piraso, para sa tiwalang sinira ni Leandro. Ang pangalawa, para sa mga pangarap na tinangay. Ang pangatlo, para sa sakit ng pagkakanulo ni Doña Celestina. At sa bawat lamat na kanyang pinapahiran ng ginto, para bang isang bahagi ng sakit sa kanyang puso ay nababawasan, napapalitan ng pagtanggap. Isang hapon, pagkatapos ng mahigit 1 linggo, natapos niya ang florera. Hindi na ito ang perpektong florera na dati niyang nakita. Ngayon, may mga linya na ng ginto na gumagapang sa buong katawan nito. Parang mga ugat ng isang puno, parang mapa ng isang mahabang paglalakbay. Mas maganda ito. May kwento, may kaluluwa. Hinaplos ni Hiraya ang isa sa mga ginintoang linya. Malamig ito sa kanyang daliri, ngunit may dalang init sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang pilit na ngiti, hindi isang malungkot na ngiti, kundi isang ngiti ng pag-asa. "Magaling," sabi ni Aling Mila mula sa kanyang likuran. "Salamat po," sabi ni Hiraya, at sa pagkakataong ito, may kasama ng luha ang kanyang niningiti. Luha ng pasasalamat.
Salamat po sa lahat. Tumingin si Aling Mila sa plorera. Naalala ko tuloy ang anak ko, mahina niyang sabi. Mahilig din siya sa mga bagay na magaganda. Kahit basag. Bago pa man makapagtanong si Hiraya, nagpatuloy ito. Nawala na siya. Matagal na. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang puno ng hindi nasasabing mga kwento. Kinagabihan, habang nagliligpit si Hiraya ng mga lumang gamit sa isang sulok ng bahay, nakakita siya ng isang salansan ng mga lumang magasin. Dahil sa pagkabagot, binuklat niya ang isa. Mga lumang issue ng Society Magazine at sa isang pahina, isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya. Si Doña Celestina Valle, nakangiti ng malapad, hawak ang isang plake ng pagkilala. Ang caption sa ilalim ay nagsasabi, Doña Celestina Valle, kinilala para sa kanyang walang sawang pagtulong sa mga kababaihan at bata sa pamamagitan ng Valle Family Foundation. Ang ngiti sa labi ni Hiraya ay biglang naglaho. Ang kapayapaang unti-unti niyang nararamdaman ay biglang sinakmal ng isang pamilyar na damdamin. Galit. Ngunit iba na ang galit na ito. Hindi na ito ang galit ng isang biktimang walang magawa. Ito ay isang galit na malamig, matatag. Isang galit na nagsimulang mag-apoy sa likod ng kanyang mga mata. Kasin-init ng gintong kanyang idinidikit sa mga basag na alaala. Ang larawan sa magasin ay parang multo. Isang paalala na habang si Hiraya ay naghihirap, ang mundo ng mga Valle ay patuloy na umiikot sa kasinungalingan at pagpapanggap. Ang kapayapaang nahanap niya sa Pampanga ay biglang naging isang malayong panaginip. Ang galit na naramdaman niya ay iba na. Hindi na ito basta-basta. May direksyon na. Kinabukasan, humiram siya ng lumang laptop ni Aling Mila. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Gumawa siya ng isang pekeng social media account. Walang pangalan. Walang litrato. Isang multo sa digital na mundo. Hinanap niya ang pangalan ni Leandro Valle. Walang lumabas. Siyempre, patay na nga pala si Leandro Valle sa mata ng lahat. Pero hindi siya sumuko. Ang pangalan ng babae sa litrato noon, hindi niya iyon makalimutan. Sinubukan niyang hanapin yon, ngunit wala siyang apelyidong alam. Nag-isip siya. Ang Valle Family Foundation. Doon siya nagsimula. Sa mga litrato ng mga nakaraang event, isa-isang tiningnan ni Hiraya ang mga mukha. At doon, sa isang litrato ng isang donasyon, nakita niya ito. Ang babae, nakangiti sa tabi ni Doña Celestina. Ang pangalan sa caption, Bianca Fuentes. Nanginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang pangalan sa search bar. Agad na lumabas ang profile nito. Public. Bukas para sa lahat. Para ipangalandakan ang perpekto niyang buhay. At doon nakita ni Hiraya ang lahat. Mga litrato ng kasal nila, ni Leandro, sa isang hardin sa Europa. Simple pero elegante. Ang kasal na pinangarap ni Hiraya, ngunit ipinagkait sa kanya. Mga litrato ng kanilang bagong mansyon. Mas malaki pa sa bahay sa Makati. Mga litrato ng kanilang mga bakasyon. Paris, Greece, Japan. At ang pinakamasakit sa lahat, isang album na may titulong Our Greatest Blessing. Puno ito ng mga litrato ng isang batang lalaki mula sa pagiging sanggol hanggang sa unang kaarawan nito. Isang batang may mga matang kamukhang-kamukha ni Leandro. Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Ang sinapupunang ipinagkait sa kanya. Ang pangarap na ninakaw. Ang batang dapat ay sa kanya. Hindi niya napigilan ng isang impit na hikbi. Sunod-sunod. Binasag nito ang katahimikan ng paggawaan. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Napaluhod siya sa sahig na lupa, nanginginig. Habang ang mga imahe ng masayang pamilya ni Leandro ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Hiraya, ang boses ni Aling Mila ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at umupo sa sahig. Sa tabi niya, hindi ito nagtanong. Hinayaan lang nito siyang humikbi. Ang mga balikat niya ay nanginginig sa sakit na hindi na kayang kimkimin. May anak sila. Hirap na sabi ni Hiraya
sa pagitan ng mga hikbi. Aling Mila, ninakaw nila ang lahat. Lahat. Hindi makatingin si Hiraya kay Aling Mila. Nahihiya siya sa kanyang kahinaan, ngunit imbes na salita, naramdaman niya ang isang kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Isang haplos na puno ng pag-unawa. Nakita ni Aling Mila ang screen ng laptop na naiwan sa sahig. Nakita niya ang mga litrato ng masayang pamilya. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na sakit. Alam ko, mahina niyang sabi. Ang boses ay parang isang bulong mula sa nakaraan. Alam ko ang pakiramdam na yan. Tumingala si Hiraya, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang anak kong si Elena. Nagsimulang magkwento si Aling Mila. Ang tingin ay nasa malayo. Napakabuti niyang bata, mapagmahal, puno ng pangarap. Nagmahal siya ng isang lalaking mayaman at makapangyarihan mula sa Maynila. Akala ko, iyon na ang katuparan ng mga pangarap niya. Huminto siya sandali. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Pero ang lalaking yun, isang demonyo. Sinasaktan niya ang anak ko. Paulit-ulit. Isang araw, sinubukan niyang tumakas. Umuwi siya dito, puno ng pasa. Pero sinundan siya ng asawa niya. Nag-away sila. At kinabukasan, natagpuan na lang namin si Elena. Sa ilalim ng isang tulay, sabi ng mga pulis, aksidente raw. Nahulog. Pero alam ko ang totoo. Ang bawat salita ay parang patak ng lason. Walang nakulong. Mapait na sabi ni Aling Mila. Ang pamilya ng lalaki, ginamit ang pera nila para pagtakpan ang lahat, para bilhin ang katahimikan. Namuhay siyang masaya at malaya, habang ang anak ko ay nasa ilalim ng lupa. Tumingin si Aling Mila nang diretso sa mga mata ni Hiraya. Ganyan sila, Hiraya. Magaling magtago sa likod ng pera at kapangyarihan. Kinukuha nila ang lahat sa atin. At pagkatapos, sila pa ang kinikilalang mabuti sa lipunan. Ang kwento ni Aling Mila ay parang salamin. Nakita ni Hiraya ang sarili niyang sakit sa sakit ng matanda. Ang kanilang mga kwento, magkaiba man ng detalye, ay iisa lang ang ugat. Ang kawalan ng katarungan. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng determinasyon. Ang apoy na nagsimula sa magasin kagabi ay lalong nagliyab. Hinawakan ni Aling Mila ang kanyang kamay. Ang mga palad nitong magaspang dahil sa putik ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang katarungan, minsan, kailangan nating ipaglaban. Sabi ni Aling Mila, ang boses ay matatag. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili natin, para sa kapayapaan ng ating puso. Isang tunog mula sa laptop ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang notifikasyon. Pareho silang napatingin sa screen. Isang bagong email galing sa parehong estranghero na nagpadala ng unang litrato. Walang katawan ng email. Isang link lang. Pinindot ito ni Hiraya. Dinala siya nito sa isang nagniningning na webpage. Puno ng mga litrato ng mga taong nakangiti, mga logo ng malalaking kumpanya, The Vail Family Foundation Annual Charity Gala, ang pinakamalaking social event ng taon. At sa ilalim ng link, may isang maikling mensahe. 5 salita na nagpatigil sa paghinga ni Hiraya. Ito ang entablado mo. Ito ang entablado mo. Ang mga salita sa screen ay parang isang hamon, isang paanyaya, isang utos. Pinunasan ni Hiraya ang natitirang luha sa kanyang pisngi. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi na mapupulang baga ang galit, kundi asul na apoy ng determinasyon. Isang apoy na kayang tumunaw ng bakal. Tumingin siya kay Aling Mila, na kanina pa tahimik na nakamasid sa kanya. Basahin mo ang puso mo, Hiraya, sabi ng matanda. Ano ang sinasabi niyan? Huminga ng malalim si Hiraya. Sinasabi po niyang,
Tapos na ang pag-iyak. Kinuha niya ang laptop. Ang kanyang mga daliri na dati nanginginig ay matatag na ngayong nag-type ng isang maikling tugon sa email. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa akin? Pinindot niya ang send bago pa man siya magdalawang isip. Hindi nagtagal, isang sagot ang dumating. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito. Masyadong delikado. I-download mo ang application na ito. Tatawag ako mamayang gabi. May kasama itong link para sa isang secure messaging app. Kinagabihan, sa liwanag lamang ng isang maliit na ilaw sa pagawaan, nagring ang laptop ni Hiraya. Isang video call. Pinindot niya ang accept. Isang lalaki ang nasa screen. Nasa mga 30 anyos, seryoso ang mukha, at may mga matang tila maraming nakikita. Nasa likod niya ang isang pader na puno ng mga libro. Miss Hiraya Lunaval, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado at professional. Ako si Attorney Marco Reyes. Isang abogado? Oo, isang abogado para sa mga karapatan ng kababaihan. At meron tayong iisang kaaway. Nangunotang noon ni Hiraya. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? May mga mata at tainga ako sa loob ng pamamahay na yan. Sagot ni Marco, umiiwas na magbigay ng detalye. Pero hindi yan ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay kung bakit kita tinutulungan. Ang kapatid kong si Clara. Siya ang babaeng minahal ni Leandro bago kanya nakilala. Natigilan si Hiraya. Minahal niya ng husto ang kapatid ko. Patuloy ni Marco. Isang bahid ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Pero hindi siya katanggap-tanggap para kay Doña Celestina. Masyadong simple, masyadong mahirap. Ginamit ni Celestina ang kanyang kapangyarihan para sirain ang reputasyon ni Clara. Para mawalan ito ng trabaho, para itaboy papalayo. Sinira niya ang buhay ng kapatid ko at hindi ko yon mapapalampas. Ngayon, naiintindihan na ni Hiraya. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Marami na silang naging biktima. Ang gala, sabi ni Hiraya. Ang isip ay bumalik sa webpage. Bakit doon? Dahil ang pinakamalaking kayamanan ni Doña Celestina ay hindi ang pera niya. Paliwanag ni Marco. Ito ay ang kanyang pangalan. Ang kanyang reputasyon, ang tingin sa kanya ng alta sosyedad, ang hiya. Doon natin siya pinakamabisang masasaktan. Sa entablado na siya mismo ang gumawa. Isang plano ang unti-unting nabuo sa pagitan nilang dalawa. Isang plano na hindi nangangailangan ng dahas, kundi ng talino at tamang tiyempo. Kailangan mong bumalik, Hiraya, pero hindi bilang ang Hiraya na inaapi, sabi ni Marco. Kailangan nilang makita ang isang bagong Hiraya, isang matagumpay na babae, isang taong hindi nila kayang basta-bastang itaboy. Ang sining ng kintsugi, iyon ang magiging susi. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Hiraya ang lahat ng kanyang oras at kaluluwa sa paggawa. Ang kanyang mga gawa ay naging mas detalyado, mas makahulugan. Bawat piraso ay may dalang kwento ng pagkasira at pagbangon. Sa tulong ni Marco, nakagawa siya ng isang online portfolio. Isang araw, isang art collector mula sa Maynila na nakarinig ng tungkol sa babaeng nag-aayos ng basag na palayok sa Pampanga ay tumawag. Gusto nitong bilhin ang pinakauna niyang gawa, ang florerang hindi niya sinasadyang nabasag. May malaking halaga itong inalok. Halos hindi makapaniwala si Hiraya. Nang makuha niya ang pera, ang unang ginawa niya ay pumunta sa bayan. Pumasok siya sa isang maliit na butik at bumili ng isang bestida. Hindi ito marangya. Isang simpleng itim na bestida na may eleganteng hiwa. Isang bestidang nagsasabi ng lakas at dignidad. Habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, suot ang bestida. Hindi na niya nakita ang babaeng umiiyak sa bus. Ang nakita niya ay isang mandirigma. Ito ang baluti ko, bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, masaya niyang ibinalita kay Marco ang tungkol sa nabenta niyang obra. Magaling, Hiraya. Magandang simula yan, sabi ni Marco sa telepono. Pero may problema tayo at may oportunidad. Ano yon?
Isa sa mga major sponsors ng gala ang biglang umatras. May puwang para sa isang bagong sponsor. Kung makakapasok tayo doon, hindi ka lang basta bisita. Magkakaroon ka ng pagkakataong magsalita sa entablado. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ito na yon. Pero, dagdag ni Marco, at ang kanyang boses ay naging seryoso. Kailangan natin ng malaking halaga. Isang halagang kahit ang ibinayad sa obra mo ay kulang na kulang pa. Ang katahimikan sa kabilang linya ay parang isang pader. Alam ni Marco ang sagot kahit hindi pa nagsasalita si Hiraya. Ang halagang kailangan nila ay hindi basta-basta. Isa itong bundok na imposibleng akyatin. Sige, Marco. Salamat sa impormasyon. Sa wakas ay nasabi ni Hiraya. Pilit na pinatatatag ang boses. Pag-iisipan ko. Pero alam nilang pareho na walang dapat pag-isipan. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Pagkatapos ng tawag, naupo si Hiraya sa dilim ng pagawaan. Ang amoy ng putik na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay parang sumasakal sa kanya ngayon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, kaya nitong bumuo ng sining mula sa mga basag na piraso. Pero hindi nito kayang lumikha ng perang kailangan niya para sa katarungan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Siguro, hanggang dito na lang talaga. Siguro, ang kintsugi ay para lang sa mga palayok at hindi para sa mga buhay na sinira ng mga makapangyarihan. Hindi pa tapos ang laban. Napalingon si Hiraya. Nakatayo si Aling Mila sa may pintuan. May daladalang 2 tasa ng mainit na salabat. Ang mukha nito ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Narinig ko ang usapan ninyo. Sabi nito habang inilalapag ang isang tasa sa tabi ni Hiraya. Yumuko si Hiraya. Wala na po tayong magagawa, Aling Mila. Masyado silang malakas. Malakas sila dahil sa pera. Sagot ni Aling Mila. Kung pera lang ang kailangan. Pumasok ito sa loob ng maliit na bahay at bumalik na may dalang isang lumang folder na halos naaagnas na. Maingat niya itong binuksan sa mesa. Sa loob nito ay isang dokumento, isang titulo ng lupa. Ito na lang ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Sabi ni Aling Mila, ang boses ay puno ng emosyon. Ang lupang ito, ang paggawaan na ito ang buhay ko, ang alaala ng anak ko. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Ibenta natin ito. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi po, Aling Mila. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Hinding-hindi. Hindi ito para sa iyo, Hiraya, at hindi rin lang ito para sa akin. Mariing sabi ni Aling Mila. Ito ay para kay Elena, para sa kapatid ni Marco, para sa lahat ng babaeng sinira nila at akala nila ay wala ng halaga. Ikaw ang magiging boses natin. Umiiyak na si Hiraya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat, sa laki ng tiwalang ibinibigay sa kanya. Pero, paano na po kayo? Inilagay ni Aling Mila ang titulo sa mga kamay ni Hiraya. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Ang lupa, mababawi yan, sabi nito. Pero ang dangal, minsan lang ipinaglalaban. Kinabukasan, kumalat ang balita sa maliit nilang komunidad. At isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang iilang babaeng tinutulungan ni Aling Mila sa paggawaan ay isa-isang lumapit. May isang nag-abot ng kanyang lumang hikaw. Ang isa naman ay nagbigay ng lahat ng kanyang naipon sa alkansya. Maliit na halaga, ngunit ang bigat ng kanilang sakripisyo ay katumbas ng ginto. Ang laban ni Hiraya ay naging laban na nilang lahat. Sa tulong ni Marco, mabilis na naibenta ang lupa sa isang developer. Ang halaga ay sapat. Sobra pa. Sila na ang bahalang mag-ayos ng lahat, sabi ni Marco sa telepono habang ginagabayan si Hiraya sa online transaction. Ikaw ang misteryosong tagapagtaguyod, isang art patron na mas pinipiling manatiling pribado.
Magiging interesado si Celestina. Gusto niyang malaman kung sino ang bagong manlalaro sa kanyang teritoryo. Nang makumpirma ang transaksyon, isang katahimikan ang bumalot kay Hiraya. Ang bigat ng responsibilidad ay halos magpaguho sa kanya. Ang tiwala ng napakaraming tao ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Isang linggo ang lumipas, isang special delivery ang dumating para sa kanya. Isang malaki at eleganteng sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan niya ito. Sa loob ay isang imbitasyon na nakalimbag sa mamahaling papel. May mga gintong letra. The Board of Trustees of the Vale Family Foundation request the pleasure of your company at the annual charity gala. Binasa niya ang bawat salita. At sa ibabang bahagi, sa listahan ng mga panauhing pandangal, 2 pangalan ang tila lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. Mr. Leandro Valle and Mrs. Bianca Fuentes Valle. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol ng digmaan. Ito na. Nagsimula na. Ang pagbabalik sa Makati ay parang pagpasok sa isang dayuhang lupain. Ang mga matatayog na gusali na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay ngayoy parang mga lapida ng isang buhay na matagal nang inilibing. Ngunit hindi na siya ang babaeng tumatakas. Dala niya ngayon ang isang pangalan, isang umuusbong na artist at isang misyon. May isang art exhibit opening sa BGC mamayang gabi. Sabi ni Marco sa telepono. Isang high society event, nandoon sila. Sigurado ako. Anong gagawin ko? Tanong ni Hiraya. Ang kaba ay nagsisimulang kumalat sa kanyang dibdib. Wala, sagot ni Marco. Ipakita mo lang ang sarili mo. Hayaan mong sila ang unang makakita sa'yo. Hayaan mong ang multo mismo ang magpakita sa kanila. Kinagabihan, suot ang kanyang itim na bestida. Pumasok si Hiraya sa isang gallery na puno ng mga mayayamang tao. Nag-iinuman ng champagne at nagpapanggap na naiintindihan ang sining sa pader. Ramdam niya ang mga tingin. Sino ang babaeng ito? Saan siya galing? Ang kanyang simpleng ganda at tahimik na presensya ay tila isang anomalya sa maingay at magarbong lugar. Hindi niya hinanap si Leandro. Sa halip, pumunta siya sa isang sulok, kumuha ng isang baso ng tubig at nagmasid. Nagmasid na parang isang mangangasong naghihintay ng tamang pagkakataon. At hindi nagtagal, nakita niya ito. Si Leandro, nakatayo malapit sa isang malaking painting katabi si Bianca. Tumatawa ito sa isang bagay na sinabi ng kausap. Ang tawa na dati musika sa pandinig ni Hiraya ay isa na ngayong ingay na nakakabingi. Si Bianca ay maganda, halatang mamahalin ang suot. Mayroon itong aura ng isang taong ipinanganak sa karangyaan. Nanatili si Hiraya sa kanyang pwesto. Huminahon siya. Inalala niya ang pag-aayos ng basag na palayok. Tiyaga, kalma, kontrol. Pagkatapos ng ilang minuto, tila naramdaman ni Leandro na may nakatingin sa kanya. Lumingon-lingon siya at ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa mga mata ni Hiraya mula sa kabilang dulo ng silid. Ang ngiti sa mga labi ni Leandro ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Ang hawak niyang baso ng champagne ay bahagyang nanginig. Hindi ngumiti si Hiraya. Hindi rin siya sumimangot. Tinitigan lang niya ito. Isang tingin na walang emosyon. Isang tingin na tumatagos hanggang sa kaluluwa. Mahal? Okay ka lang? Narinig ni Hiraya na tanong ni Bianca. Hinawakan nito ang braso ni Leandro. Parang namutla ka yata. Wala. Wala ito. Narinig niyang sagot ni Leandro. Pilit na iniiwas ang tingin kay Hiraya. Ngunit hindi magawa. Medyo mainit lang siguro dito. Sa loob ng 10 segundo, na parang isang kawalang hanggan, sila ay nagtitigan. 10 segundong puno ng mga hindi nasabing salita, mga kasinungalingan, at mga alaala. At pagkatapos, dahan-dahang tumalikod si Hiraya. Pero bago siya tuluyang umalis, may ginawa siya.
Isang maliit na bagay na pinlano. Habang naglalakad siya papalapit sa direksyon nila para lumabas, sinadya niyang ibagsak ang kanyang panyo sa sahig, ilang talampakan lang mula sa kinatatayuan ni Leandro. Isang simpleng puting panyo, isang panyong may burda sa sulok. Isang burdang siya mismo ang gumawa noong sila'y bagong kasal pa lamang. HLV. Hindi niya ito pinulot. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palabas ng gallery. Hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Leandro doon, nakatayo, nakatitig sa panyong nasa sahig. Ang muka ay puno ng pagkalito, gulat, at isang damdaming matagal na nitong ibinaon sa limot. Takot. Nang makalabas si Hiraya, sumakay siya sa taxi at doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang puso niya ay kumakarera. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapangyarihan. Nasa hotel na siya nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, pero sinagot din niya. Isang katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng isang kinakabahang paghinga ang maririnig sa kabilang linya. Hiraya? Isang boses. Malalim. Nanginginig. Hiraya, ikaw ba talaga yan? Napapikit si Hiraya. Ito na. Patawad. Patuloy ang boses. Patawad, Hiraya. Hindi nagsalita si Hiraya. Hinayaan lang niya ang boses na umaling-awngaw sa kanyang tainga. Ang boses na minsan ay pinakamamahal niya. Ang boses na nagtraidor sa kanya. Hiraya, please. Kausapin mo ako. Malalim na huminga si Hiraya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang matatag na babaeng ngayon ay nakaharap. Anong kailangan mo, Leandro? Malamig niyang tanong. Ang tanong ni Hiraya ay parang isang patalim na tumaga sa katahimikan. Sa kabilang linya, tila nag-atubili si Leandro. Kailangan ko lang malaman kung ikaw nga ba talaga. Sa wakas ay sagot niya. Ang boses ay puno ng pagkabigla. Paano? Paano ka nabuhay? Napakunot ang noo ni Hiraya. Nabuhay? Siya ang nagtatago. Siya ang pekeng patay. Hindi mo alam? Sarkastikong tanong ni Hiraya. Akala ko ba? Kayo ang nagplano ng lahat? Natahimik si Leandro. Isang buntong hininga ang sumunod. Hiraya, patawarin mo ako, sabi ni Leandro. Ang boses niya ay parang umiiyak. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Napilitan lang ako. Si Mama, siya ang may kagagawa ng lahat. Napakasakit ng tawa ni Hiraya. Si Mama? Hanggang ngayon, siya pa rin ang sinisisi mo? Kailan ka ba titigil sa pagtatago sa likod niya, Leandro? Sino ang pumirma ng mga papeles? Sino ang kumuha ng lahat ng pera namin? Sino ang nagpanggap na patay? Walang sagot. Tanging ang malalim na paghinga ni Leandro. Tapos na tayo, Leandro, sabi ni Hiraya. At ang bawat salita ay parang pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Wala ka nang kailangang sabihin. Hindi ko na kailangang marinig. Pinindot niya ang end call. Ibinagsak niya ang telepono sa mesa. Umasa siya ng katarungan, ngunit hindi niya inasahan ang kahinaan ni Leandro. Parang mas lalong nagpapangit sa mukha ng kasinungalingan. Hindi alam ni Hiraya. Sa kabilang dulo ng linya, si Leandro ay parang tulala. Ang boses ni Hiraya, ang kanyang mga tingin, ang panyo. Lahat ng yon ay bumabalik sa kanya. Nagpaparamdam ng matinding pagsisisi. Uminom siya ng alak. 1, 2, hanggang sa hindi niya na mabilang. Leandro, bakit ang tagal mo? Pumasok si Bianca sa kanilang kwarto, nakasimangot. Nakita niya ang halos naubos na bote ng alak sa mesa. Ano na naman ba ito, Leandro? Hindi ba't may importante tayong event bukas? Ang gala? Ayaw ni Mami na lasing ka. Si Mama na naman, singhal ni Leandro. Bakit ba lahat ng bagay kailangan ni Mama? Hindi ba pwedeng maging malaya ako? Hindi ba pwedeng maging masaya ako? Nagulat si Bianca.
Hindi pa niya nakitang ganito si Leandro. Ano bang sinasabi mo? Bakit? Hindi ka ba masaya sa akin? Sa anak natin? Hindi ba ito ang pamilyang gusto mo? Tanong ni Bianca. May halong takot sa kanyang boses. Masaya? Bianca, ang buhay natin ay isang palabas. Isang pagpapanggap. Para lang mapasaya si Mama. Sumigaw si Leandro. Ang mga mata ay puno ng pagdurusa. Akala ko ba? Magiging practical tayo? Akala ko ba? Hindi tayo magiging katulad nila? Umiyak si Bianca. Hindi niya maintindihan. Ang lahat ng akala niya'y perpekto ay nagkalamat. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, narinig din ni Doña Celestina ang tungkol sa multo na nagpakita sa art exhibit. Ngunit hindi siya nagulat. Hindi rin siya natakot. Kaya pala biglang umalingaw-ngaw sa social media ang tungkol sa isang bagong art patron mula sa Pampanga. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang isang online article tungkol kay Hiraya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Leandro. Walang sumasagot. Kaya tinawagan niya si Bianca. Anong nangyayari kay Leandro? Bakit hindi siya sumasagot sa akin? Malamig niyang tanong. Umiiyak si Bianca. He's drunk, Mommy. He's saying terrible things na hindi raw siya masaya. Singal ni Celestina. Dahil sa babaeng yan. Sino po? Ang ex-wife ni Leandro, Hiraya. Akala ko'y patay na, pero mukhang bumalik ang demonyo. Pero, paano po? Huwag mo nang intindihin yan, Bianca, utos ni Celestina. Ang importante ay kontrolin mo ang asawa mo. Huwag mong hayaang sirain niya ang lahat ng pinaghirapan natin. May gala tayo bukas. Ang pangalan ng pamilya ang nakataya. Walang lugar ang sentimiento sa negosyo. Pinutol ni Celestina ang tawag. Tiningnan niya ang larawan ni Hiraya sa laptop. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya pala, akala mo, matalino ka, Hiraya? Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Muling kinuha ni Celestina ang telepono at tinawagan si Marco. Attorney Reyes, sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng banta. Gusto kong makipagkita sa inyong kliyente, ngayon na, bago pa man dumating ang gala. Gusto kong makipagkita sa inyong kliyente, ngayon na, bago pa man dumating ang gala. Ang utos ni Doña Celestina ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang deklarasyon. Ikinuwento ni Marco kay Hiraya ang tawag. Hiraya, nasa sayo na ang desisyon. Pwede tayong tumanggi. Ngunit isang bagay ang nagbago sa loob ni Hiraya. Hindi na siya umiiwas. Hindi na siya nagtatago. Hindi. Matatag niyang sabi. Kikita ko siya. Kinabukasan, isang oras bago magsimula ang gala, pumasok si Hiraya sa marangyang opisina ni Doña Celestina. Ang lugar ay pinalamutian ng mga mamahaling painting at antique. Bawat isa ay sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Nakatayo si Doña Celestina sa harap ng bintana. Nakatalikod kay Hiraya. Isang tipikal na power move. Kaya pala. Sa wakas ay sabi ni Celestina, hindi pa rin humaharap. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Ngunit may tagong lamig. Ang inaakala kong patay ay muling nagpakita. At ngayon, nagpapanggap pang isang art patron. Humarap si Celestina. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pagmaliit. Suot niya ang isang eleganteng gown na panggala. Kumikinang ang mga hiyas sa leeg at tainga. Ano ang kailangan mo, Hiraya? Pera? Hindi ka ba sapat ang ibinigay ni Leandro sa'yo para manahimik ka? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Hindi po ako humihingi ng pera, Doña Celestina. Hindi ko po kailangan. Oo. Ang artistang nag-aayos ng basag na palayok, sabi ni Celestina, puno ng pangungutya. Isang karinderya artist. Akala mo ba, mapapabilib mo ako sa mga ganyan? Akala mo ba, makakalimutan ko kung saan ka galing? Kalmado lang si Hiraya. Huminga siya ng malalim.
Inalala ang mga aral ni Aling Mila, ang kintsugi, ang mga basag. Naalala ko po lahat, Doña Celestina, sabi ni Hiraya. Naalala ko po kung paano niyo ako dinala mula sa probinsya. Naalala ko po ang mga pangako ninyo. Naalala ko po ang mga gamot na ibinibigay niyo. At naaalala ko rin po ang resulta ng medical test na nahanap ko. Para bang isang anino ang dumaan sa mukha ni Celestina, ngunit mabilis itong nawala. Kung ano man ang pinagsasabi mo, Hiraya, isa lang ang masasabi ko, mariing sabi ni Celestina. Nilapitan siya. Halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Walang maniniwala sa'yo. Ako? Isang respetadong babae sa lipunan. Kau? Isang babaeng iniwan ng asawa at walang makakapagpatunay ng kahit anong bintang mo. Isa kang baliw. Nagulat si Hiraya sa lakas ng loob ni Celestina, ngunit hindi siya natakot. Siguro po, kalmado niyang sagot. Tinitigan ng diretso ang mga mata ng matanda. Pero ang katotohanan po, parang ginto sa kintsugi. Kahit ano pa ang gawin nating tago, laging sisikat at makikita ang mga basag. At sa huli, iyon ang magpapatunay kung gaano katatag ang isang bagay. O kung gaano kapeke. 1 segundo. 2 segundo. Ang pagmamayabang ni Celestina ay biglang naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkabahala. Hindi niya inasahan ang ganitong sagot. Hindi niya inasahan ang Hiraya na ito. Napangiti si Hiraya, isang tunay na ngiti na may halong lungkot at tagumpay. Hindi po ako pumunta dito para makipagtalo, sabi ni Hiraya. Pumunta po ako para magbigay ng regalo. Inilabas niya mula sa kanyang maliit na handbag ang isang elegante at makintab na kahon. Inilapag niya ito sa mesa ni Celestina. Maingat na binuksan ni Celestina ang kahon. Sa loob ay isang maliit na bowl. Hindi ito perpekto. Mayroong mga linya ng ginto na gumagapang sa buong ibabaw nito. Mga lamat na dati basag. Isang kintsugi bowl. Para po yan sa foundation, sabi ni Hiraya. Para po ipaalala na kahit anong basagin natin, may paraan para buuin ulit. Pero mananatili ang lamat. Tiningnan ni Celestina ang bowl at pagkatapos ay tumingin kay Hiraya. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa at isang bagong uri ng takot. Alam niyang hindi ito isang regalo lamang, isa itong babala. Kung ako sa'yo, hindi ko na ipipilit ang sarili ko, sabi ni Celestina. Ang boses ay mababa, halos bulong, ngunit puno ng banta. Baka may mas masamang mangyari. Hindi sumagot si Hiraya. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at naglakad patungo sa pintuan. Nang buksan niya ito, lumingon siya sa huling pagkakataon. Magandang gabi po, Doña Celestina, sabi niya. Isinara niya ang pinto. Iniiwan ang matanda sa loob ng kanyang opisina, kasama ang kanyang mga hiyas, ang kanyang kayamanan, at ang isang basag na kintsugi bowl na sumasalamin sa kanyang natatagong takot. Ang hangin sa Makati ay tila may dalang kuryente. Bawat oras ay parang isang kislap ng kidlat, nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang gabi ng gala. Nasa dressing room si Hiraya, hindi sa marangyang suite ng hotel, kundi sa isang maliit na kwarto sa likod ng event hall. Suot niya ang itim na bestidang binili niya. Simple, elegant, at nagpapahayag ng kanyang kalakasan. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Marco, na nakaupo sa isang silya sa sulok, mukhang kalmado, ngunit may pag-aalala sa mga mata. Huminga ng malalim si Hiraya. Oo, pakiramdam ko, muli akong lumalakad sa isang patibong. Hindi na ito patibong, Hiraya. Ito ang iyong entablado, sabi ni Marco. Handa na ang lahat. Ang presentation, ang mga ebidensya, ang media. Kahit na hindi nila alam ang buong kwento, ay nandoon. Lahat ng kailangan mo ay ang iyong tapang. Tiningnan ni Hiraya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya. Hindi na ito ang mga matang puno ng sakit. Mayroon na itong apoy.
Isang apoy na hindi masusunog ng kahit anong banta. Naalala niya ang sinabi ni Aling Mila, ang lupa, mababawi yan. Pero ang dangal, minsan lang ipinaglalaban. Naalala niya ang mga mukha ng mga babaeng nag-ambag ng kanilang kakaunting ari-arian, ang kanilang tiwala. Naalala niya ang mukha ni Leandro sa litrato. Masaya, malusog, buhay na buhay, kasama ang bagong pamilya at ang kanyang sarili na umiiyak sa sahig ng bus, gutom at walang-wala. Handa ako, bulong niya. Hiraya? Lumingon siya. Nasa pintuan si Aling Mila. Hindi ito makapunta sa gala dahil sa layo, ngunit dumating ito para sa kanya. Hindi rin ito nagsalita. Lumapit lang ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal, pagmamalaki at lakas. Pagkatapos ng yakap, may inilabas si Aling Mila mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng gintong palayok. Isang bahagi ng kintsugi. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagdugtong niyan, sabi ni Aling Mila. Ipinatong ang piraso sa palad ni Hiraya. Naramdaman ni Hiraya ang lamig ng ginto at biglang nawala ang lahat ng kaba. Sa loob ng event hall, ang gala ay nagpapatuloy. Nandoon ang lahat ng mayayaman at maimpluwensyang tao sa Maynila. Ang mga ilaw ay kumikinang. Ang musika ay umaalingaw-ngaw. Ang tawanan ay malakas. Nasa pinakamagandang pwesto si Doña Celestina sa main table kasama si Leandro at Bianca. Nakangiti siya, nakikipag-usap at tila nakuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mukha ay sumisigaw ng tagumpay. Si Leandro, sa kabilang banda, ay tahimik. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa pintuan. Ang pagkikita nila ni Hiraya sa art exhibit at ang kanyang tawag ay tila bumabagabag sa kanya. Si Bianca naman ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Pilit na pinapakita na okay ang lahat. At ngayon, ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gabi. Ang aming foundation ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng aming generous sponsors. At ngayong taon, tayo ay may isang espesyal na panauhin. Isang artist na kilala sa kanyang kakaibang sining at isang taong may busilak na puso para sa kapwa. Huminto ang host. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado. Bigyan natin ng isang mainit na pagtanggap ang ating misteryosong tagapagtaguyod, ang napakagandang si Miss Hiraya Luna. Ang mga ilaw sa buong hall ay dahan-dahang lumabo at isang malakas na spotlight ang tumutok sa likod ng entablado. Doon, sa gitna ng liwanag, ay nakatayo si Hiraya. Nakatingin ng diretso. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang ngiti, walang takot. Tiningnan niya ang main table. Ang mga mata ni Leandro ay nanlaki, puno ng gulat. Si Bianca ay nabigla at si Doña Celestina, na kanina'y nakangiti, ay biglang nawala ang lahat ng kulay sa mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdamin na matagal na niyang sinubukan itago. Pagkabahala. Dahan-dahan, nagsimulang maglakad si Hiraya patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay tiyak, puno ng layunin. Ang musika ay humina. Ang tawanan ay namatay. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakatutok ang lahat ng ilaw kay Hiraya. Ang buong bulwagan na kanina lang ay puno ng bulungan at tawanan, ngayon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ramdam niya ang libo-libong mga matang nakasubaybay sa bawat galaw niya, sa bawat paghinga niya. Sa ilalim ng liwanag, tila naging isang entablado ang buong mundo at siya ang nag-iisang tauhan. Nakita niya sa di kalayuan ang mesang kinaroroonan ng mga vale. Si Doña Celestina na may mapanuring tingin, si Bianca na may pagtataka sa mukha, at si Leandro,
Umiiwas ng tingin si Leandro. Ang mga mata nitong minsan niyang minahal ay nakatutok sa mamahaling mantel ng kanilang mesa. Tila doon hinahanap ang mga kasagutan. Humugot ng isang malalim na hininga si Hiraya. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay kalmado. Sa loob ng kanyang maliit na pitaka, hinawakan niya ang isang maliit na piraso ng basag na palayok na ibinigay ni Aling Mila. Isang paalala, isang angkla. Lumapit siya sa mikropono. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay malinaw at matatag. Walang bakas ng panginginig, walang bahid ng galit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang tingin ay malayang gumagala sa mga panauhin. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng gabing ito. Nagpapasalamat ako sa Vail Foundation sa pagkakataong ibinigay nila sa akin para magsalita tungkol sa sining ng paghilom. Isang maikling ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa aking trabaho bilang isang kintsugi artist, natutunan ko na ang mga bagay na nabasag ay hindi nangangahulugang sira na habang buhay. Sa katunayan, sa pamamagitan ng paglalagay ng ginto sa mga lamat, ang isang basag na bagay ay maaaring maging mas matibay at higit na maganda kaysa dati. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang may hawak na isang di nakikitang sisidlan. Gusto ko pong magbahagi ng isang maliit na kwento. Isang kwento tungkol sa isang napakahalagang plorera. Isang plorerang minana pa sa mga ninuno, iningatan, at minahal ng buong puso. Ang plorerang ito ay ipinagkatiwala sa isang tagapag-alaga. At ang tagapag-alaga, pinangakuan ng plorera ng isang hardin kung saan ito mamumukadkad. Sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likod ni Hiraya na kanina pa madilim ay biglang umilaw. Ang unang lumabas ay mga larawan. Mga larawan nila ni Leandro noong sila'y masaya pa. Mga sulat kamay na puno ng mga matatamis na pangako. Narinig ang mga mahihinang bulungan mula sa mga manonood. Nagpatuloy si Hiraya, ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Bawat araw ang plorera ay dinidiligan, binibigyan ng bitamina, sinisiguradong nasa tamang kondisyon dahil ang sabi ng may-ari, ang pinakamahalagang tungkulin ng plorera ay ang magkaroon ng panibagong bulaklak sa loob nito. Ang mga larawan sa screen ay nagbago. Ngayon, ang nakikita ng lahat ay ang larawan ng isang bote ng gamot na may tatak na Herbal Fertility Tonic at sa tabi nito, isang dokumentong medikal, isang resulta ng laboratorio. Malinaw na nakasaad doon ang mga salitang permanent infertility, induced by chemical agents. Ang mga bulungan ay naging malakas na pag-uusap. May mga napasinghap. Ang mukha ni Doña Celestina ay namutla. Si Leandro naman ay napayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ngunit isang araw, sabi ni Hiraya, at sa pagkakataong ito, may kaunting bigat na sa kanyang tinig. Isang araw, natuklasan ng tagapag-alaga na ang plorera ay hindi na kailanman magkakaroon ng bulaklak. At dahil dito, ang plorera ay nawalan na ng halaga. Kaya ang may-ari, sa halip na itago, ay nagpasya na basagin ito ng pira-piraso. At doon, ang huling larawan, ang pinakamatinding dagok sa lahat. Isang malinaw na litrato ni Leandro, nakangiti habang umiinom ng kape sa isang piazza sa Italia. Sa tabi niya, si Bianca, masayang nakasandal sa kanyang balikat. At sa ilalim ng larawan, ang petsa. Isang linggo pagkatapos ng araw na si Leandro ay namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan. Wala nang bulungan, wala nang pag-uusap. Tanging ang tunog lamang ng paghinga ng daan-daang tao na nakatingin sa entablado. Pabalik-balik ang tingin mula sa larawan patungo sa pamilyang Vele. Dahan-dahang ibinaba ni Hiraya ang kanyang tingin
mula sa mga manonood at tumitig siya ng diretso sa kawalan na para bang nakikita niya ang multo ng kanyang nakaraan. Ang tanong, halos pabulong niyang sabi, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid dahil sa mikropono. Paano mo patatawarin ang taong sinadya kang basagin? Walang sumagot, walang nangahas. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, itinuon ni Hiraya ang kanyang paningin hindi kay Celestina, hindi kay Leandro, kundi sa mga kababaihan sa bulwagan, sa mga ina, sa mga asawa, sa mga anak na babae. At sa kanila, ibinigay niya ang kanyang huling mensahe. Ang bawat lamat, sabi niya, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng isang kakaibang lakas at kapayapaan. Ang bawat lamat ay kwento ng katatagan. Huwag nating ikahiya. Iyon lang. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa mikropono. Sa katahimikan, isang upuan ang biglang tumunog. Si Doña Celestina, nanginginig sa galit, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Itinuro niya si Hiraya. Sinungaling! Sigaw niya, sige niya. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Isa kang sinungaling. Ngunit walang naniwala sa kanya. Walang kumampi. Ang sigaw niya ay nawala ng saysay sa gitna ng katotohanang nakalatag na sa harap ng lahat. At pagkatapos, isang bagay na mas malala pa sa sigawan ang nangyari. Isang Ginoo sa isang mesa sa harap, ang dahan-dahang tumayo. Inayos ang kanyang coat at walang imik na naglakad palabas ng bulwagan. Sumunod ang kanyang asawa. Pagkatapos ay isa pa at isa pa na parang isang tahimik na alon, ang mga panauhin, ang mga kaibigan, ang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang nagsitayuan. Walang linggunan, walang paalam. Dahan-dahan silang umalis, iniiwan ang pamilyang Vale na nakaupo sa kanilang engranding mesa, naliligo sa liwanag ng mga ilaw sa entablado, ngunit ngayon ay mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Ang katahimikan na naiwan sa bulwagan pagkatapos ng gala ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang may bigat, isang katahimikang humahatol. Sa mga sumunod na araw, ang imperyong itinayo ng pamilya Vale sa pundasyon ng kasinungalingan at pagpapanggap ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Isa-isang umatras ang mga kasosyo sa negosyo. Ang mga imbitasyon sa mga party ay biglang natigil. Ang mga teleponong dati, walang tigil sa katutunog, ay biglang nanahimik. Ang mga taong dati bumabati sa kanila nang may paggalang ay umiiwas na ngayon ng tingin sa kalye. Ang hiya ay isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang mansyon at ang bawat sulok nito ay puno ng anino ng kanilang kabiguan. Isang hapon, ilang araw, bago ang nakatakdang pagbalik ni Hiraya sa Pampanga, nakatanggap siya ng isang text message. Si Leandro, nakikiusap na makipagkita sa huling pagkakataon. Nagkita sila sa isang tahimik na parke sa Makati, malayo sa mga restaurant na dati nilang pinupuntahan. Umupo sila sa isang bangkong nakaharap sa isang maliit na lawa. Si Leandro ay hindi na ang eleganteng lalaki na minahal niya. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang balikat ay nakakuba, at ang kanyang mamahaling damit ay tila maluwag na sa kanya. Hiraya, basag ang kanyang boses. Wala akong ibang masabi, kundi patawad. Hindi umimik si Hiraya, hinayaan niya lang itong magsalita. Naging duwag ako. Pagpapatuloy nito, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Takot ako kay Mama. Takot akong mawala ang lahat ng ito. Pero sa takot ko, ang pinakamahalaga pala ang nawala sa akin. Ikaw. Yumuko si Leandro at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Umiiyak siya. Isang iyak na hindi dahil sa galit o pagkadismaya, kundi iyak ng isang taong tuluyan ng natalo. Sa loob ng mahabang panahon, pinanood lang siya ni Hiraya. Walang galit, walang awa. Tila isang manonood na lamang siya sa isang dulang matagal nang natapos.
Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Leandro na gumising sa kanyang mga bangungot. Isa na lamang siyang estranghero, isang anino ng nakaraan. Nang sa wakas, ay tumigil ito sa pag-iyak at nag-angat ng tingin, puno ng pag-asa at pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Mapapatawad mo pa ba ako, Hiraya? Please, tumingin si Hiraya sa malayo, sa banayad na alon sa lawani. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay payapa. Pinapatawad na kita, Leandro, mahinahon niyang sabi. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay sa mukha ni Leandro, ngunit agad din itong napawi sa mga sumunod na salita ni Hiraya. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para tuluyan na akong makalaya. Pagkasabi noon, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na niya ito muling tiningnan. Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at sigurado. Hindi siya lumingon kahit isang beses. Kinagabihan, habang nag-iimpake, tumawag si Marco. Hiraya, napag-usapan namin ng mga abogado. Malakas ang laban natin for a civil case. Malaking danyos ang maaari mong makuha. Napatigil si Hiraya sa pagtutupi ng isang damit. Ngumiti siya. Salamat, Marco, pero hindi na kailangan. Sigurado ka? Ito na ang pagkakataon. Pinutol siya ni Hiraya sa malumanay na paraan. Tapos na ang laban ko, Marco. Panalo na ako. Ang biyahe pabalik sa Pampanga ay ibang-iba sa una. Noon, siya ay walang malay, wasak, at nag-iisa. Ngayon, gising na gising ang kanyang diwa. Pinanood niya ang mga gusali ng Maynila na unti-unting napapalitan ng malalawak na bukirin. Bawat kilometrong lumalayo siya ay tila isang tanikalang napuputol mula sa kanyang puso. Gabi na nang makarating ang bus sa terminal. Sa kanyang pagbaba, sa gitna ng kadiliman, may natanaw siyang mga maliliit na liwanag. Habang papalapit siya, unti-unti niyang naaninag ang mga ito. Hindi ito mga poste ng ilaw. Ang mga ito ay mga kandila. Doon, naghihintay sa kanya, si Aling Mila. At sa likod nito, ang mga babae mula sa kanilang munting komunidad. Bawat isa ay may hawak na kandila. Ang maliliit na apoy nito ay sumasayaw sa hangin. Nagbibigay liwanag sa kanilang mga nakangiting mukha, walang nagsalita. Nang makalapit si Hiraya, ibinaba niya ang kanyang bag. Tumakbo si Aling Mila at niyakap siya ng mahigpit. Sumunod ang iba pa at di nagtagal. Si Hiraya ay nasa gitna ng isang mainit at sama-samang yakap. Doon, sa ilalim ng kalangitan ng Pampanga, sa liwanag ng mga kandila, naramdaman ni Hiraya na sa wakas nakauwi na siya, makalipas ang ilang taon. Ang dating maliit na paggawaan ng palayok sa Pampanga ay isa ng maunlad na kooperatiba. Ang kanlungan ng paghilom, iyon ang pangalang ibinigay nila rito. Ang amoy ng basang luwad at ang init mula sa pugon ay laging may kasamang halakhak at kwentuhan ng mga kababaihan. Ito ay naging isang tahanan, isang tunay na tahanan para sa mga pusong minsay na basag. Hindi na muling nag-asawa si Hiraya. Hindi na rin niya hinanap ang pag-ibig sa ibang tao. Ang kanyang kaligayahan ay natagpuan niya sa pagtulong sa iba na pulutin ang kanilang mga sariling piraso at buuin itong muli. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paggawaan, isang maliit na mangkok ang aksidenteng nahulog mula sa mga kamay ng isang batang babae na may edad mga 5. Gumawa ito ng isang matinis na tunog nang bumagsak sa sementadong sahig. Naku! Gulat na sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang tinitingnan ang 3 piraso ng basag na mangkok. Lumapit si Hiraya at lumuhod sa tabi ng bata. Siya si Maya, ang kanyang anak-anakan, na inampon niya 1 taon na ang nakalipas. Hinawakan niya ang balikat nito nang may paglalambing. "Huwag kang matakot, anak," mahinahon niyang sabi. Pinulot niya ang 3 piraso ng may pag-iingat.
Hindi ito sira. Nagkaroon lang ito ng pagkakataong maging mas maganda. Dinala nila ang mga piraso sa isang maliit na mesa kung saan nakahanda ang pandikit na may halong gintong pulbos. Hinawakan ni Hiraya ang maliliit na kamay ng bata at marahan silang nagsimulang pagdikitin muli ang mangkok. Habang kumakapit ang gintong pandikit sa mga lamat, unti-unting nabubuo ang maliit na sisidlan. Pinagmamasdan ni Maya ang mga linya ng ginto na kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Mami, bakit po may gold yung basag?" Tanong ng bata, puno ng pagkamangha. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Kasi diyan siya pinakamatibay, anak," sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. "At diyan siya pinakamaganda." Tumingin si Hiraya sa paligid, sa mga babaeng nagtatawanan, sa mga kamay na abala sa paglikha, at sa batang nasa kanyang tabi na ngayon ay nakangiti na. Ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa pinagsamahang mga lamat at sa gintong paghilom. Hindi na siya ang babaeng binasag sa Makati. Siya na ngayon si Hiraya, ang artistang nagtuturo sa iba kung paano hanapin ang ganda sa mga lamat ng buhay. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang lugar na walang basag, kundi isang lugar kung saan ang lahat ay marunong maghilom.